Hello. Sound check. Mic test. Hello. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay muling mag-awitan. Nagkasama-sama tayo dahil ang Diyos ay mabuti sa atin. Tayo po'y tumayong lahat. Atin pong purihin, dakilain, alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Awitin natin yung Only a Sinner. Amen. Everyone sing with us. Not I have gotten, but what I received. Grace had bestowed it since I have believed. Boasting excluded, pride I abase. I'm only a sinner, Amen. saved Saved by by grace. Amen. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Once I was foolish and sin ruled my heart, causing my footsteps from God to depart. Jesus had found me, happy my case. I now am a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Amen. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Tears unavailing, no merit had I. Mercy had saved me, or else I must die. Sin had alarmed me, fearing God's face. But now I'm a sinner, saved by grace. Only a sinner, Saved by grace. Sinners can only be saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Amen. Wow. The Comforter has come. Hindi na natin ipapanalangin dumating sapagkat siya nasa atin na. Amen. Everyone. Oh, spread the tidings round, wherever man is found, wherever human hearts and human woes abound. Let every Christian tongue proclaim the joyful sound, the Comforter has come. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's promise gave. Oh, spread the tidings round, wherever man is found. The Comforter has come. Sing till the echoes fly above the vaulted sky, and all the saints above to all below reply in strains of endless love, the song that ne'er will die. The Comforter has come. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's promise gave. Oh, spread the tidings round, wherever man is found. The Comforter has come. The long, long night is past. The long, long night is past. The morning breaks at last, and hush the dreadful wail and fury of the blast.
as o'er the golden hills. The day advances fast, the Comforter has come. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's promised gift. Oh, spread the tidings round, wherever man is found. The Comforter has come. Amen. One more song. Draw me nearer. Yan ang ibig po ng Panginoon sa atin, lalong mapalapit ng mapalapit sa Kanya. Everyone? I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in our will be lost in Him. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend. When I kneel in Amen. prayer and with thee, my Yes. God, I commune as friend with Wow. friend. Thank you, Lord. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Amen, amen. Tayo po ay umawit pa ng isa. God answers prayer. Amen. Naniniwala tayo na ang Diyos ay nakikinig sa mga mababang katulad natin. Pero dahil tayo Kanyang anak, the throne of heaven is open na tayo po'y tumawag sa Kanya. Awitin po natin yan. Did you ever talk to God above? Tell Him that you need a friend to love. Pray in Jesus' name, believing that God answers prayers. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there. In a meadow by a stream, He's there. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. Have you told Him all your cares and woes, every tiny little fear? He knows, you can know He'll always hear, and He will answer prayer. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone
You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there. In a meadow by a stream, He's there. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. Find the answer in His word. It's true, you'll be strong because He walks with you. By His faithfulness He'll change you to. God answers prayer. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there. In a meadow by a stream, He's there. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sapagkat Ikaw ang simula, Ikaw din ang katapusan, walang panahon, walang sandali na hindi ka naging sapat, naging tugon, naging tagapag-ingat ng aming buhay. Kami po ay nakapapanatili dahil ipinapahintulot mo na kami po ay makapagpatuloy na makapaglingkod, mabuhay para sa iyo. I-enjoy namin ang iyong presensya, ang iyong katotohanan, ang iyong kabutihan, ang mga bagay na iyong pinagkakaloob na aming matanggap na mabubuting bagay mula sa iyo. Ito man ay mukhang masama sa aming paningin o ito po ay mabuti. Kaya kami po ay nagpapasalamat sapagkat tinuruan mo kami na sa anumang bagay, kami po ay maging mapasalamatin. In everything, we give thanks to you sapagkat ikaw ang talagang nakakaalam kung ano ang pagkakagamitan ng mga ipinapahintulot mo sa aming buhay upang kami hubugin, upang kami turuan, upang kami liwanagan, upang kami patalasin, upang kami palakasin, upang lalo kaming magliwanag at gamitin sa iba't ibang paraan. Ikaw po ang maluluwalhati at ikaw ang aming pasasalamatan. Maraming salamat po sa bawat isa na sa bawat araw na nagdaan, iningatan mo po kami. Hindi kami nakarating sa araw na ito dahil kami malalakas. Bukas ang iyong palad sa amin, kaya kami nagpapasalamat na tinatamasa namin ang pagkakataon na ibinibigay mo. Nawa maipaglingkod namin ang higit pa kaysa sa nagdaan ang lahat ng ibinigay mo sa amin. Salamat po sa bawat isa na tumatawag sa iyong pangalan at naglilingkod ng may katapatan. Nabubuhay na ang tiwala ay sa iyo nakaatang at sa iyo lamang nagpapasakop. Patnubayan mo po bawat simbahan, bawat manggagawa, bawat anak mo sa iba't ibang dako, mga manggagawa na nagsisikap lalo na ng mga sa panganib na lugar, ikaw po mag-ingat sa kanila. Ang mga napipighati, ang mga may karamdaman, ang mga nabibigatan, bigyan niyo po at padalahan ng kalakasan at kaaliwan. Ganon din naman po, lahat ng may katagumpayan ay lalong maging mapagpakumbaba na lalo kang mahalin at lalong mapagtiwalaan ng higit pang mga pagpapala. Pangunahan niyo po ang aming bansa. Tulungan niyo po ang mga namiminuno sa amin. Tunay na kailangan ng aming Pangulo at ng lahat ng namiminuno ang iyong gabay para sila'y pagkaisahin sa bagay na ikatatatag ng bansa. Tulungan niyo po na ang mga namiminuno sa amin mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa ay tumawag po sa inyo. Lingapin ka, lalo na nga po sa mga alingaungang ng digmaan. Ang tibay po namin ay wala po sa bala at wala po sa mga sundalo at wala po sa bilang. Sapagkat kahit kami mas kaunti ay pwede mo kaming pagwagiin. Dahil ikaw ang Diyos na nagtatanggol ng iyong maibigan. Kaya hiling namin ikaw po mag-ingat sa mga tagapag-ingat ng kapayapaan sa aming bansa. Ang amin pong mga armed forces, ang amin pong mga kapulisan, ikaw na po mag-ingat sa kanila. Tunay na ang kanilang buhay,
ay kailangan at napakalaking pagpapala sa bayan. Kaya gamitin niyo po sila na maging matatag sila sa paninindigan sa kanilang sinumpaang tungkulin. At ganun din naman ang kanilang mga pamilya ay iingatan mo habang lalo na nga kapag sila'y wala. Patnubayan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga anak mo na nagsisikap upang magsiunlad din naman sa kanilang mga hanap buhay at mga kabuhayan. Ganon din naman, Panginoon, ang mga may karamdaman, inaalala po namin, alam po namin ang mga sakit ay nagpapaalala ng aming pagiging mahina, nagpapaalala na kailangan namin lagi ng iyong tulong, kaya hinihiling namin ikaw na po ang magpadala at magsugo, magutos ng kagalingan sa mga may karamdaman. At lalo na nga po mga nasa pagamutan na mga hindi alam kung paano lalabas. Ngunit salamat sa mga manggagamot na may sapat na kakayanan na para lunasan at bigyang alwan ang kanilang hirap na pinagdadaanan. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming mamamayan na talaga namang makakilala po sa inyo, makapakinig ng Ebanghelyo, patuloy naming magalugad ang aming syudad, makapakinig ang buong Muntinlupeño, at gamitin niyo po ang Christ Baptist Church para magalugad namin ang bawat barangay, bawat purok, bawat looban, bawat iskinita, bawat lansangan. Tulungan niyo po kami sa lahat ng mga naroon ng mga tao ay makapakinig po ang mga tao ng pag-ibig mo na patuloy na hinahabol ang mga tao at hinihikayat na lumapit ang mga nabibigatan. Patnubayan niyo po ang bawat isa sa gabing ito, ang aming mangangaral. Pagpalain niyo po, kagaya ng ginawa mo po sa mga nangaunang nangaral na salamat po sa kanilang pagtuwang sa gawain at pinagpala ang mga kapatid. Muli po, sumayo ang kaluwalhatian. Dalangin namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. At lahat po magsabi ng Amen. 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 Maraming salamat po. Sa gabing ito, tayo po ay muli nagkasama-sama. Hindi naman aksidente na tayo po'y naririto ngayong gabi. Amen? Hindi po yan aksidente. Alam nating hindi dahil tayo lumakad, bumangon. Alam natin kaya tayo nakabangon, may nagbangon sa atin. Ang Panginoon lagi. Hindi lang natin nakikita ang kanyang kamay, pero alam natin siya ang may gawa ng lahat. Okay, babasahin po natin ang 1 Chronicles chapter 11. Chapter 11, 1 to 30. At tawagan natin. Kayo ba magbabasa ngayong gabi? Okay, narito po ang ating mga kapatid para tayo pangunahan. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. Ating pong basahin ang verse 1 hanggang verse 30. Basahin natin ang salitan at sabay-sabay po tayo sa verse 30. Verse 1, na magkagayoy ang buong Israel ay nagpipisan kay David sa Hebron na nagsasabi, narito, kami ay iyong buto at iyong laman. Nang mga panahong nakaraan, sa makatuwid bagay ng si Saul ay hari, ikaw ang pumapatnubay at nagpapapasok sa Israel. At sinabi sa iyo ng Panginoon mong Diyos, iyong aalagaan ang aking bayang Israel, at ikaw ay magiging pangulo ng aking bayang Israel. Sa gayoy, lahat ng mga matanda sa Israel ay nagsiparoon sa hari sa Hebron, at si David ay nakipagtipan sa kanila sa Hebron sa harap ng Panginoon, at kanilang pinahira ng langis si David na hari sa Israel, ayon sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Samuel. At si David at ang buong Israel ay naparoon sa Jerusalem na siyang Hebus, at ang mga Hebuseo na mga tagaroon sa lupain ay nangando doon. At sinabi ng mga taga-Hebus kay David, ikaw ay hindi makapapasok rito. Gayon may sinakop ni David ang katibayan ng Sion na siyang bayan ni David. At sinabi ni David, sino mang sumakit sa mga Hebuseo na una ay magiging pinuno at kapitan, at si Joab na anak ni Sarbiya ay sumampang una at naging pinuno. At si David ay tumahan sa katibayan, kaya't kanilang tinawag na bayan ni David. At kanyang itinayo ang bayan sa palibot mula sa Milo hanggang sa palibot, at inusay ni Joab ang nalabi sa bayan. At si David ay dumakila ng dumakila, sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay sumakanya. Ang mga ito ang mga pinuno ng mga makapangyarihang lalaki na nasa kay David, na napakilala na malakas na kasama niya sa kanyang kaharian, na kasama ng buong Israel, upang gawin siyang hari, ayon sa salita ng Panginoon tungkol sa Israel.
At ito ang bilang ng mga makapangyarihang lalaki na nasa kay David, si Hasobam na anak ng isang Hakmonita na pinuno ng 30. Siya ang nagtaas ng kanyang sibat laban sa 300 at pinatay niya sila sa paminsan. At pagkatapos niya ay si Eleazar na anak ni Dodo, na Ahohita, na isa sa 3 makapangyarihang lalaki. Siya'y kasama ni David sa Pasdamin at dooy ang mga Pilisteo ay nagpipisan upang bumaka na kinaroroonan ng isang putol ng lupa ng puno ng Sebada at ang bayan ay tumakas sa harap ng mga Pilisteo. At sila ay nagsitayo sa gitna ng putol na yaon at ipinagsanggalang at pinatay ang mga Filisteo at iniligtas ng Panginoon sila sa pamamagitan ng isang dakilang pagtatagumpay. At binabas sa malaking bato si David ng 3 sa 30 pinuno sa loob ng yungib ni Adulam at ang hukbo ng mga Pilisteo ay humantong sa libis ng Rapaim. At si David nga ay nasa Katibayan at ang pulutong ng mga Filisteo ay nasa Bethlehem noon. At si David ay nagbuntong hininga at nagsabi, "Umay magbigay sana sa akin ng tubig sa balon ng Bethlehem na mainom, na nasa siping ng pintuang bayan." At ang 3 nagsisigasa sa hukbo ng mga Filisteo at nagsiigib ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa siping ng pintuang bayan at kinuha at dinala kay David. Ngunit hindi ininom ni David yaon, kundi ibinuhos sa pinakainuming handog sa Panginoon. At sinabi, "Huwag itulot sa akin ng aking Diyos na aking gawin ito. Iinumin ko ba ang dugo ng mga lalaking ito na ipinain ang kanilang buhay sa pagkamatay? Sapagkat sa pagpapain ng kanilang mga buhay ay kanilang dinala, kaya't hindi niya ininom. Ang mga bagay na ito ay ginawa ng 3 makapangyarihang lalaki." At si Abisai na kapatid ni Joab, siyang pinuno ng 3, sapagkat kanyang itinaas ang kanyang sibat laban sa 300 at pinatay niya sila at nagkaroon ng pangalan sa 3. Sa 3 siya'y lalong marangal kaysa 2 at ginawang kanilang pinunong kawal. Gayon may hindi siya umabot sa unang 3. Si Benayas na anak ni Joyada, na anak ng isang matapang na lalaki sa Kabseel, na gumawa ng mga makapangyarihang gawa, ay kanyang pinatay ang 2 anak ni Ariel na taga Moab. Siya'y bumaba rin naman at pumatay ng isang leon sa gitna ng isang hukay sa panahon ng niebe. At siya'y pumatay ng isang taga-Ehipto na isang lalaki may malaking bulas na 5 siko ang taas. At sa kamay ng mga taga-Ehipto ay may isang sibat na gaya ng panghabi ng mga habi. At binaba niya siya na may isang tungkod. At inagaw ang sibat sa kamay ng mga taga-Ehipto at pinatay niya siya sa kanilang sariling sibat. Ang mga bagay na ito ay ginawa ni Benayas na anak ni Joyada at nakapangalan sa 3 makapangyarihang lalaki. Narito, siya'y lalong marangal kaysa sa 30, ngunit hindi siya umabot sa unang 3 at inilagay ni David sa kanya na bantay. Ang mga makapangyarihang lalaki naman na sa mga hukbo, si Asael na kapatid ni Joab, si Elkanan na anak ni Dodo na taga Bethlehem, si Samot na Arorita, si Heles na Pelonita, si Ira na anak ni Akes na Tekoita, at si Ebiezer na Anotita, si Sebekay na Husatita, si Elay na Ahohita, sabay-sabay po tayong lahat, si Marahay na Netopatita, si Heled na anak ni Baana na Netopatita. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita at lahat po tayo maaari nang makaupo.
upon me as I struggle alone. They say I have nothing, but they are so wrong. My heart I'm rejoicing, how I wish we could sing. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a rope up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You give me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Though I'm not wealthy and these clothes there's a good, I don't have much money, but Lord I have you. To me that's all that matters, to the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a rope up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You give me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Amen. Wow. Lahat po tayo thankful sa blessing ni Lord. Amen. Talaga po, ano? Lahat tayo pinagpala at lahat tayo mapalad. Hindi lang pinagpala, mapalad eh. Talagang lahat naman ng na kay Kristo. Sabi nga ng Bible, because we are in Christ, ano man ang mangyari kay Kristo, mangyayari sa atin. Parang yung sa Noah's Ark ba? Kung ano mangyari sa Noah's Ark, naroon tayo kay Kristo kaya naroon tayo sa Ark. Ano man ang mangyari kay Christ, kaya nag-survive. Ha? So in Christ, we are safe, we are secured, we are sure. Ayan, ganyan. Ano? Kaya salamat sa blessing. Hindi lamang, basahin muna tayong sandali. Ha? Meron akong basahin bago itong ating preacher. Sa Proverbs 22, naalala ko lamang, 22 verse 2. 22 verse 2. Sabi dito, the rich and the poor meet together. The Lord is the maker of them all. Kaya pantay-pantay tayo, nilikha tayo ng Diyos. Hindi tayo dapat paghiwalay-hiwalayin ng mayroon at wala. Yung mga meron at wala, pareho ng pinahalagahan ng Diyos. We are all created in the image of God. Kaya huwag malulungkot kung tayo minsan ay wala, kung tayo minsan ay kapos, o pagka ganon, kung tayo ay api, kung tayo ay napag-iwanan, dito lang yan sa lupa. Pero ang totoong value ng mahihirap at ng wala ay ganon din, kasing halaga ng taong mayaman, matagumpay, meron. Kaya sabi ng Bible, the Lord is the maker of them all. Ang Diyos ang gumawa sa ating lahat. Okay po, so tayong lahat ay tumayo at ating pong welcomein ang ating mga ngaral sa gabing ito. Welcomein natin muli si Brother Cedric. Brother Cedric Constantino, halika dito kapatid at ikaw ang maghatid ng salita ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. So let's open our Bible po sa Acts chapter 8. Simulan na po natin sa verse 9. Sige po.
So from the book, all together please po, Acts chapter 8, verse 9. But there was a certain man called Simon, which before time in the same city used sorcery and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one, to whom they all have, from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. And to him they had regard, because that of long time bewitched them with sorceries. But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Then Simon himself believed also, and when he was baptized, he continued with Philip and wondered, beholding the miracles and signs which were done. So tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa muling pagkakataon na inyong pong binigay po sa amin upang kami po'y maka-attend po ng inyong panambahan, makapakinig po ng inyong salita, maging gamit po kahit sa maliit na paraan. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin, sa aming mga ginagawa po, pagtatrabaho, pag-aaral, magpupursige po para sa inyong gawain. Kaya ngayon po, pinapalangin po namin na patuloy niyo po kaming gabayan, pangunahan sa aming pag-aaral po ng inyong salita. Kayo po may taas, wala na pong iba, at patuloy na ingatan ang mga hindi po namin kasama ngayon po sa bahay-sambahan po na ito. Maraming salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. Po, tayo po'y makakaupo na po. Ayun po. So, okay, sige po. Simulan na po tayo. Gusto ko rin po sanang madaanan po natin, kung maaari yung verse 18, because this is very important po dun sa context po ng ating pag-aaralan. So binasa na po natin kung sino po si Simon na ito. Again, this is not Simon Peter. This is Simon the sorcerer. So sa verse 18, ang sabi po, and when Simon saw that through laying on of the apostles' hand, the Holy Ghost was given, he offered them money. So please do remember this offer, because this is very important sa ating pag-aaralan po ngayong gabi. Okay po. So, sige po, play natin yung slide po. So may dalawang question po tayo ngayong sisimulan. So have you ever wondered if you really got saved? Dumating na po ba ito sa inyong buhay? Hanggang ngayon ba, napapaisip po ba tayo? Kasi ako po, madalas, napapaisip po ako niyan, lalo na po nung una. Hindi ko po alam kung ano nangyayari sa akin, pero talagang ligtas po ba ako? Ilang beses ko pa po ba tatanggapin ng Panginoon? Yun po ang lagi kong tanong. So, pangalawa, have you looked at someone and questioned, is he or she really saved? Ito po, hindi na po bago sa atin ito dahil tayo po ay Ako po, may mata po akong mapuna. May mata po akong mapagmasid na siyang judgmental, kumbaga. In the wrong way. Talaga bang saved tong taon to? Bakit to ganito? Okay? So ito po yung mga pag-aaralan po natin at sasagutin. So una, sige po, tingnan po natin. Pwede po ba talaga tayong maligtas? Muna, kasi baka naman hindi pala talaga tayo pwede maligtas eh. Baka kung anong ginagawa natin dito eh. Hindi naman pala talaga pwede. So let's open our Bibles to Acts chapter 15, verse 1 and 5. Okay po. Sabi po sa Acts chapter 15, and certain men which came down from Judea thought the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. Ito po ang paniniwala. Pero tuloy natin sa verse 5. But there rose up a certain of the sect of the Pharisees which believed, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. So ito po ang paniniwala nung unang panahon, sa unang church na naitayo. They firmly believe that a Gentile like us cannot be saved unless we be converted into Jews and follow the law of Moses. Pero, okay, ito na po yung sagot doon at proof. Bakit pwede po tayong maligtas? So verse 7, and when there had been much disputing,
Peter rose up and said unto them, Men and brethren, ye know how that a good while ago God made a choice among us that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. Verse 8. And God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us. So again, this is Peter speaking as a Jew. Sinasabi na pati ang mga hintil, pwede rin pumaligtas, gaya ng ginawa sa kanila po. So verse 9, And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. And, talong po tayo sa 11, But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. So, marami po tayo makikita sa Biblia na sinasabi po na pwede po tayo maligtas. So, magsimula po tayo doon kasi importante po malaman natin lahat na may nagliligtas at pwede po tayong maligtas. Okay? So, let's continue. So, alam na natin na pwede, posible. Ang tanong sunod yan, paano? Okay? So, paano? Acts chapter 16, verse 30 to 31. Pares na tanong. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Okay? So, ngayon malinaw na po sa atin na pwede po tayong maligtas at ito po ang kaparaanan ng kaligtasan. So, okay, let's continue. Isa pa po. Sige, mamaya malalaman natin bakit natin ito kailangan madaanan. So let's now go to yung nagdaan lang po na Lord's Supper. Ating pong pag-aralan yan. So next slide please. So may tinatawag na eligibility to partake in the Lord's Supper. Alam po natin yan. Sabi, sino? Sige, let's start from kung sino pwede hanggang pabalik. So, sino? Yung mga church members ang pwede mag-partake. Paano maging church member? Kailangan mo pong mabaptize. Paano ka mababaptize? Or sino ang pwede magpabaptize? Yung mga ligtas. Dito po, di ba, kadalasan, siguro dumaan na po tayo lahat dito. Hindi man ho pare-parehas. Sa akin po si Sir Steve, ang mga tanong dyan, paano ka naligtas? Yan. Nakakapagligtas ba ang mabuting gawa? Ayan, parang may question, may panel yan Talagang kakabahan ka talaga dun Kasi pag hindi tama ang iyong ang iyong sagot, baka pagpalitin ka ulit, sayang naman mga ganyan. Tapos, sabi kung magkakasala ka, ligtas ka pa rin ba? Yan yung mga usual na tanong di ba? And lastly, bakit ka magpapabautismo? So yan po yung mga dinadaanan nating mga tanong bago tayo bautismuhan. And isa po sa pinaka-importanteng tanong dito ay paano ka naligtas? Kasi kung mali ang kaparaanan ng pagkaligtas mo, hindi ka talaga ligtas. Amen? Okay po. So ngayon, sabihin na natin, lahat ng umattend ng Lord's Supper last Sunday, lahat na nag-partake ay ligtas. Paano po natin ito masisigurado? Meron po ba tayong panel ulit? Meron iisa-isahin pa ba? Kasi ako, as an usher po doon, ang tanong ko lang lagi, nabautismo ka na ba? Pag nabautismuhan, bibigyan ko yan. Wala nang tanong-tanong. Kasi baka magtagal po tayo pag inisa-isa po natin. Yun lang, di ba? Yun lang, ewan ko sa ibang ushers, pag Lord's Supper, kung ganun din po ang practice nyo. Ako, ganun po. Tinatanong ko yan. Ngayon, tingnan po natin kung ano po bang sabi ng Bible about sa mga palatandaan. Actually, ito yung preaching ng Sunday kay Sir Bong, di ba? So sabi, the Bible says in the book of James, chapter 2, verse 17. Ano pong sabi? Even so, faith, if it had not works, is dead being alone. And verse 26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So gumamit po tayo ng example. Meron po akong kakilala, ito po ang buhay niya dati. So hindi po siya nagsisimba madalas. Minsan na lang magsimba, pag may event lang. Pag may outing, pag may mga camp,
nakipag-fellowship naman po siya, nakipag-meet up naman po siya dun sa mga kapatiran. Isang beses, sumama po siya, ang yaya niya pa, inuman. Na syempre, yung mga kapatiran, hindi nakainom. Siya lang ang nag-inom. Ang galing po, di ba? Lulong sa bisyo. Nandiyan po ang alak. Nandiyan po ang sigarilyo. Nandiyan po ang babae. At ito pong kapatiran na to, may clone na kapatiran, dumating pa sa panahon na siya po ay nakipag-live-in. Okay po? So, huwag na lang po natin pangalanan. Doon na lang po sa mga yun. Marami pang mali sa buhay niya. Doon pa lang sa mga yun, masasabi po ba natin na ligtas po siya? Ako, baka sabihin ko, malamang hindi. Malamang ano yan, oo, tumanggap lang posible para sa mga babae, posible para dahil may crush siya doon, maganda, may tropa, pero tingin ko hindi po siya ligtas. Ako yun lang po ang tingin ko. So, is he saved? Maybe, but most likely no. Bakit? Kasi sabi nga po isa sa pinakamagandang palatandaan yung gawa Hindi po sinasabi dito na even so faith, if it had not works, is dead being alone. Hindi po ibig sabihin nun na ang faith at works ay kailangan para po ang tao ay maligtas. Hindi po. Ang gawa ay bunga po nung pagkaligtas. So nakikita po natin ng isang tao ay tunay na ligtas kung siya po ang gawa niya ay nagre-reflect. Kung nagre-reflect yung mabuting gawa sa kanyang buhay. Pero kung hindi, ligtas ka po ba talaga? Okay? So, eto na naman po tayo. Di ba? Ayan na naman. Kaka-preach lang nga nung Sunday nito. Morning, afternoon, same topic. Sabihin niyo siguro, alam ko na to. Di ba? Next slide. Ito mo yung mga, diba? Ayan. And if you are saved, walk in the Spirit, fulfill not the lust of the flesh, don't sin. So, paulit-ulit. Di ba? Ito na naman si Brother Cedric, yan na naman ang ipipreach. At alam natin na di hamak po, mas magaling magpaliwanag po at mas pogi yung dalawa na nauna po sa akin. Walang question about that, lalo na po dun sa isa sa likod. Ang lamang ko lamang po, mas bata po kasi matatanda na po kasi yung mga yon. So, pagbigyan na po natin. Okay po? So, please bear with me. Ito po kasi yung, ako po yung nagpe-pray, nagtanong po kay Pastor ng mga pwede po maging topic. Ito po talaga yung lumabas. Ito po talaga yung pinakita sa akin ng Panginoon. Na ang realidad, mahirap. The struggle is real, sabi. Madaling sabihin po yan. Kung ligtas ka talaga, walk in the Spirit, fulfill not the lust of the flesh. Madaling sabihin, madaling magpanggap. Ako na lang po Kung titignan niyo po ako, poging-pogi po sa akin ang asawa ko, pero napakadumi. Ako, hindi po ako dapat talaga tumayo po dito. Madaling magpanggap. Pero mahirap po talaga gawin ang tama. The struggle is real. Okay po, so kaya tara't pag-usapan po natin yung struggle naman. Diba? Na siyang paniguradong pinagdadaanan ng marami po sa atin. At alam ko, minsan, nagiging cause pa ito ng pagdududa kung tayo po talaga ay ligtas. Kasi kung ikaw ay struggling, ligtas ka po ba talaga? Yun ang sabi, kasi nasa akin na ang Holy Spirit. Dapat di na ako nagsastruggle. Wala nang ganyan-ganyan. Okay po? So, let's go to the next part. So, why do we need to talk about the struggle? And this kind of faith. So, una, because it happens. Kita po natin yan sa Acts chapter 8, verse 13. Tingnan po natin ulit. Then Simon himself believed also. Sa Tagalog, para mas makita po natin. Acts chapter 8, verse 13. At si Simon man ay naniwala rin. At nang mabautismuhan na, ay nanatili siyang kasama ni Felipe, at nang makakita ng mga tanda ng mga dakilang hibalang ginawa, ay napahanga siya. So tingnan po natin Naniwala, nabautismuhan,
nanatili. Okay? Next, it can happen to us. Because it happens and it can happen to us. It can happen to us and it can happen to someone we know that we care about. Yung struggle po ay nangyayari po, hindi lang po dati, nangyayari po siya ngayon, nangyayari po pwede sa atin at pwede sa iba. Pangalawa, because God can use us to determine and help. Kagaya po ni Pedro po dito, ginamit po siya para po ma-determine itong klase ng ganitong pananampalataya at makatulong kahit sa maliit na paraan. And last, because sometimes it takes a journey for someone to really believe and experience that kind of saving faith. And this is true to me. Nagsimula po ako dito, ako po ay grade 5. Dun sa kabila po, dahil ako po ay nag-attend po sa Bible study ng pamilyang Arsiaga po sa San Guillermo, dahil may pagkain, kaya punta po ako. Tsaka yun ang pinakamagandang bahay po sa amin. Kita mo lahat talaga. So, attend po ako, kain po ako, tapos pag linggo, nagyaya, may jeep na magsasakay po. So, sakay po ako sa jeep po nila, Brother Estupin. Attend ng Sunday school, sinaran, tumanggap, naligtas daw. Susunod, tumanggap ulit, naligtas. Ilang beses, hanggang sa bumalik po ako, high school na po ako, third year high school, kung di po ako nagkakamali, nakita po ako nila Pastor Jonas, para yun na Bible student pa lang ata po ng panahon na yun, sinaran po ako habang nasa Aplaya, tumanggap, attend daw sa Bible study. Ligtas na rin naman, nakailan na. Tapos, hanggang, siguro hindi na po nakatayo si Brother Mark Luke, sinaran po ako. Hindi yan, sinaran, tumanggap na naman. Hindi attend na dito sa church. Sabi ko po sa sarili ko, hindi po ako magpapabautismo hanggat hindi ko po talaga alam yung ginagawa ko. Hindi ko po talaga naintindihan. So, nakaupo ako dyan sa unahan kasi dyan po kayo madalas lagi pinapaupo. Sign of the cross pa ako lagi. Kasi sabi ko, hindi ko ititigil to hanggat di ko alam bakit hindi ko kailangan to. Dumaan po ang 3 buwan, masasabi ko po, doon po dumating ang kaligtasan po sa akin. Nung nag-preach si Pastor Conway, tapos ako po, sa sarili ko, nalaman ko na talaga po ako yung makasalanan at kailangan ko po ang Panginoong Hesukristo. Sa panahon na yon, nag-pray po ako, at after nun, nag-decide po ako magbabaptize. So, it's a journey for me. It may not be for you. Nakita naman po natin sa Bible, marami pong ganitong kwento, agad-agad naligtas nung naniwala. Pero sa akin po, naniwala ako nung una, pero hindi po talaga ako naliligtas nun. So, yung belief ko nun, maybe it's that kind of belief na talagang superficial. Pero meron po kasing tinatawag na saving faith. So ngayon, tignan po natin kung ano po ba ang yung faith po na sinasabi na kay Simon the Sorcerer. So next slide po. Okay, so understanding Simon the Sorcerer's faith. So, gumawa po tayo dyan ng table. So, simulan po natin. The formula. Tingnan po natin si Simon the Sorcerer at yung mga Samaritano. Parehas po ba ang preacher nila? Yes. Parehas po ba ang preaching? Yes. Parehas po ba ang signs and wonders na pinakita po sa kanila? Yes. Parehas pong lahat. Pero bakit po ganun? Magkaiba po ang naging epekto. Yung isang grupo, naniwala, naligtas. Ito po, si Simon, hindi po. Bakit po ba't hindi po naligtas? Makita po natin mamaya. So the object, bakit? Ano po ba? Yung isa, signs and wonders. Yung isa, si Jesus. So meron po akong napanood noong nakaraan na preaching. Ang sabi po, pwede daw pong ihalin tulad yung mga ganitong pagkakataon sa nanay or sa parents. So parang kami po ni Gab and kay Gaius. Meron pong pwedeng mga senaryo na kunwari nasa bahay po kami, sa bintana may lumipad na paro-paro or ibon. Pwede po namin gawin, ituturo po namin yan. Diba? Gaius, tignan mo, ang ganda ng ibon, ganda ng paro-paro.
Si Gaius, ang pwede niya pong gawin, imbes na tignan yung object na pinapoint out ko, ang titignan niya yung kamay ko. Saan ang gagawin po niyan? Gagayahin. Tuturo yan. Tapos kami, syempre masaya kami, magiging masaya rin yan. So paano po natin siya maihalin tulad dito? Si Simon, ang tinignan niya, yung daliri. Yung daliri po na ito po yung signs and wonders. Yung object na dapat tinuturo po, na dapat tignan ni Simon, doon sa signs and wonders na pinakita, ay dapat si Jesus. Pero hindi po siya doon nakatingin. Hindi po siya nakatingin doon sa ibon, nakatingin po siya doon sa hintuturo na ginamit panturo. So ganun po ang nangyari sa kanya. Imbes na siya po'y tumingin kay Jesus, tumingin lang po siya doon sa signs and wonders. Bakit? Kasi makikita po natin dito, di ba, sa verse 9. Sabi, but there was a certain man called Simon, which before time in the same city used sorcery and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was a great one. So hindi na po bago sa kanya to. Naniniwala po siya na meron po talaga mga signs and wonders. At doon siya nakatingin. Kasi, uy, wow, may bago. Good item to, pwede ko to makuha, pwede ko to ma-practice, baka dagdag to sa, sa mga tricks ko. Tingnan natin pangalawa. So yun, di ba? The gain. So sa kanya, ang nakita niya pong makukuha niya po dito ay yung power or yung new kind of power. Ano naman po ang nakuha po nung isang grupo? Reconciliation sa ating Panginoon. Kasi sila po ay naligtas. Hindi po sila nakatingin doon kung sila po ay gagaling, kung sila po ay magkakaroon ng ganong kapangyarihan. Hindi, nakita po nila, sila po ay magkakaroon ng daan para po sila ay maligtas. And the reveal, paano natin masasabi na siya po ay hindi naligtas nung panahon na yun? Let's see. Sabi po dito, punta po tayo sa chapter 8 ulit. So verse 14, now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John, who, when they were come down, prayed for them that they might receive the Holy Ghost. So sila po ay naniwala na noon ng pabautismo, pero ang Holy Ghost ay wala pa. Bakit? Papalawanag po dito. Sabi, who, when they were come down and prayed for them that they might receive the Holy Ghost, for as yet he was fallen upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Then laid their hands on them, and they received the Holy Ghost. So they received the Holy Ghost. And sa kasunod, verse 18, and when Simon saw that through laying on of the apostles' hands, the Holy Ghost was given, he offered them money. So, siningle out po si Simon dito. Sa kanya po, hindi bumaba ang banal na espiritu. Kasi, ang nakita niya, opportunity. Diba? Opportunity to gain that power. And let's see what happened after. Nung nag-offer na siya. And when Simon saw that through laying on the apostles' hands, the Holy Ghost was given, he offered them money, saying, give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost. Galing, no? Yun agad ang una niya pang naisip. Babayaran kita, bigay mo sa akin power na yan para kung sino mahawakan ko, kaya ko rin gawin. So yun po, out of his heart, lumabas po ang tunay. And what happened? What happened? Sabi po dito, verse 20, but Peter said unto him, thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. And thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. Repent therefore of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. For I perceive that thou art in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. Then answered Simon and said, pray ye to the Lord for me, that none of these things which ye have spoken come upon me. So nirebuke, kinall out, and for the asking of the prayer. So yan po ang naging faith ni Simon the sorcerer. So ngayon, punta po tayo sa main points po natin. The challenge. So,
the challenge for those experiencing it and struggling, so continue. Continue lang. Continue lang po sa buhay, pananampalataya. Kasi it's either of the two lang yan eh. Mag-continue ka or tumigil ka. Suko ka na. Hindi nagtatagumpay, lagi naman ako nagkakasala. Dumating na po ba sa inyo yun? Ito na naman po ako, Lord, same sin. I'm sorry, hindi ko na po gagawin ulit, isa pang chance. Tapos maya, boom. Lord, sorry na naman. Tapos ikaw dadating sa yung guilt na, Lord, sorry talaga, alam ko, hindi ka po napapagod, pero hiyang-hiya na po ako humingi ng tawad sa inyo. Hiyang-hiya na po humingi ng second chance. Na tipong habang hinihingi mo yun, napapadalong isip ko, talaga po bang hindi ko na gagawin talaga? Gusto kong tigilan, pero hindi ko po kaya eh. At yung iba, ang nangyayari, they stop. Wag na lang, hindi ko kaya talaga eh. Hindi na lang ako hingi ng tawad. So, continue po because you're not the first. So let's see, Romans 7:14 to 15. Ito po, pakita po natin sa Tagalog, yung buong Romans na mga verses na atin pong bubuksan. Nung una, ako po litong-lito rin po dito. Kung paano ko maintindihan ito, hindi ko po talaga maintindihan ng hirap-hirap. So, sige po, verse 14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman, na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko, datapwat ang kinapupuotan ko, yaon ang ginagawa ko. In other terms, sabi, hindi ko talaga alam kung anong ginagawa ko eh. Bakit ganito? Kasi yung hindi ko gusto, yun yung pilit ko nagagawa. Tapos yung ayaw na ayaw ko, yun pa rin yung ginagawa ko. Yun ang mga nafe-feel po na nagsastruggle, di ba? Hindi niya maintindihan bakit hindi niya papagtagumpayan. So, hindi lang po pala tayo ang nakaka-experience ito. Pati si Paul. Di ba? One of the greatest Christians, if I may say. Grabe ang buhay. Grabe kong gamitin. Pero sa kanya, pinagdadaanan niya po ito. So, hindi tayong una. Wag po tayong, alisin po natin yung main character syndrome na, ay, ako lang nakaka-experience. Hindi, mayroon pa po mas nauna sa atin. So, number 2, continue because you're on the right path. Niisip ko, bakit nga ba tayo magko-continue pa kung ganito? Tingnan natin, anong sinabi po ni Paul dito po sa Romans chapter 7 verse 16 to 25. Mahaba po, pero please bear with me. Maganda po ito ay mapag-aralan. So, sabi dito, ngunit kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumitira sa akin. So, ito po yung realization na hindi po akong gumagawa nito. Yung struggle, itong pagkakamali, hindi. Kasalanan. Sapagkat nalalaman ko na sa akin sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Kasi wala po talaga. Ang gulo po, di ba? Medyo ang hirap intindi. Pero, pinakita po sana ng Panginoon talagang mahirap, kasi po pala, hindi po talaga natin kaya. Kasi flesh. Talagang nasa mundo. Talagang, sige ayos na, bigyan ko lang ng candy, talagang mahal na mahal ako niyan eh. Ang dali pong lokohin, kumbaga, ang daling utuin. Kasi, yung gusto eh, di ba? So, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito. Di ba? Sabi, yung hindi niya ibig na ginagawa niya, hindi na daw siya ang gumagawa niyan, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. And verse 21, kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Sapagkat ako'y nagagalak sa utusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip
at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan na kasalanan na nasa aking mga sangkap. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawang nitong kamatayan? And last, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. So dito po makikita po natin, na sabi ni Paul, na in a way, para sa akin, yun ang pagkaintindi ko po, mas mabuti pa nga po na ganun, na nafe-feel natin, na tayo naghihirap, na tayo laging, kasala na naman ako. Kasi, kung hindi po natin nararamdaman yun, na parang okay na, if it's okay to sin, ayun na, dun na. The fact na may struggle, na may labanan, isa po yung palatandaan na tayo po ay ligtas. At tayo po ay nasa tamang daan na. So wag po tayong lalayo, tuloy lang. Wag tayong susuko. Kasi talaga pong nangyayari po ito. And number 3, continue because you're not alone. Dito na po yun. Hindi naman po natatapos lang dun po yun, di ba? Na sa realization na, talaga hindi ko kaya. So ngayon, sino ang may kaya? So, tuloy po natin sa next chapter, Romans 8. So, parang Bible reading lang po tayo ngayon. Tagalog po. Yan. Ngay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay na Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Okay po. Sige, verse 9. Tuloy lang po. Datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit, kung ang Espiritu na iyong bumubuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay, ang magbibigay buhay naman sa inyong mga katawan may kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo, datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. And lastly, sapagkat hindi nyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupkop ng dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. So, dito po makikita po natin, sa madaling salita, the Spirit is in us. So, kasi pwede po nating sabihin dito lang na, patuloy ka lang. Pero ito, pinapakita po sa atin na naman na hindi po natin talaga kaya ng tayo lang. Kung mapapansin niyo po, sa verse 7, yung struggle against sin, puro ako.
talaga kasi hindi po natin ang kaya ng ako lang, ng tayo lang. Kasi pag nagkaroon po ng pagkakataon na kinaya ko pong tanggihan ang kasalanan na sa sarili kong kakayanan, ang maitataas nun yung sarili natin. Magkakaroon tayo ng pride sa puso eh. Kaya ko yan. Kaya ko tanggihan yan. Pero dahil hindi nga natin talaga kaya at pinapakita dahil yan sa mga struggle natin, dito lalabas na ang may kakayanan lang talaga ay yung Espiritu Santo na nasa atin. Yun lang po. So another lesson na pinapakita sa atin ng Panginoon na naman na siya lang talaga may kaya, hindi po tayo. Amen? Okay po. So, let's read 2 Corinthians 12:9, verse po nung hapon, nung linggo. Diba? At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa inyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Let's read it in English. Let's try. Ayan. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, nung panahon, ang context po dito, okay lang na, parang ganun sinasabi po na okay lang na ako'y mahirapan. Kasi through that, mas maitataas ko ang Panginoong Jesus. Dahil kung madali ang buhay ko, dahil magaling ako, ikaw maitataas. Pero dahil naghihirap ako, at sinasabi naman ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. Diba? Yung lakas ng Panginoon ang kakailanganan natin nung panahon na tayo ay mahina, siya po ang maitataas. Amen? Okay po. So, meron po akong nabasa. Let's look at the second to the last slide. Ganda po eh. Sabi, He died for you at your worst. So, ito ay para doon sa mga nag-struggle. So, He died for you at your worst. So, how much more does He love you now that you are His? Bakit ngayon ka pa susuko? Minahal ka nga niya. Namatay siya para sa iyo nung ang buhay mo'y patapon talaga. How much more ngayon po na ikay mahal niya at ikay sa kanya na. Diba? Okay? So, diyan po tayo nagtatapos. Pero, let's take it a bit further. Isa na lang po. Sorry, hindi ko po ito matitiis. Ngayon po, para naman po, sabi nga po ni Pastor, diba, parang may dahilan kung bakit hindi tayo lahat malakas ng sabay-sabay. May dahilan kung bakit hindi po tayo lahat pinagyayaman ng sabay-sabay. So ngayon, meron pong nahihirapan, may mga struggling, pero merong mga malalakas sa pananampalataya. So ito naman po ay para dun sa mga yon. So, sige, tingnan natin po yung last slide. Sabi, this is the challenge naman for those to whom God gave the opportunity like Peter. So number 1, allow yourself to be used by God. Mali po yung verses na yan. So, but allow yourself to be used by God just like how someone allowed themselves to be used sa atin. Diba? Sabi kay Peter, ano nangyari? Binigyan po siya ng pagkakataon para pumunta po doon. So allow yourself na kung may nakikita kang nahihirapan, may dahilan kung bakit pinakita po sa inyo yun. So do something about that opportunity. Huwag mo natin ito pakawalan. May dahilan kung bakit pinakita, grab it. Baka dahil sa'yo, mas mapagtagumpayan pa po niya dahil ginamit ka ng Panginoon. At ganun din po naman tayo kasi ako, nung panahon na ako po hindi nagsisimba, nung nag-backslide po ako, may mga ginagamit ng Panginoon po. Na lagi nagpapaalala sa akin, Brother Cedric, Lord's Supper, simba ka, ganyan. So, laging meron pong ginagamit. And I really want to thank those people na talagang nagpagamit po sa Panginoon. Nung panahon na ako po struggling. Kasi sila po ang hila ng hila po sa akin. So, maraming salamat po sa kanila. At pangalawa, be personal.
So, sige, let's look at verse 20 to 24. Ano, nabasa naman na po natin kanina. Pero dito kasi natin makikita na hindi lang po hanggang sa hindi bumabasa yung ang Holy Ghost. Hindi ka paligtas. Hindi naman sinabi ni Peter lang, bahala ka dyan. Hindi. Ang dami niya sinabi. So, he became personal. He became present. So let us also be personal and present. Be there. Be true. Be kind. Be patient. So let's be this kind of things sa mga taong nagsastruggle. Huwag na po natin sabihin na, pag-pray mo lang yan. Basa ka ng Bible. Please, gasgas na po yan. Huwag na po natin gamitin. Huwag na po tayong tumigil doon. So if you say, magbasa ka ng Bible, let's read together. Diba? Kasi pag-pray mo yan, let's pray together. So be personal. Be patient dahil hindi po ito mabilis. Hindi po ito isang click lang sa ibang mga tao. Minsan talaga, journey. So, be with them kung kakayanin po. So, sa huli, it is not actually clear po. Kung babasahin niyo patuloy yun, it's not clear what happened to Simon the sorcerer, if he really got saved or not. Iniwala ko may dahilan ng Panginoon kung bakit hindi po sa atin sinabi ko anong nangyari. Merong mga sinasabi, ang mga historians, pero wala sa Bible . So he's not clear about that. So pinapakita lang na hindi naman po talaga lahat pwedeng maligtas. Hindi po talaga lahat ay pwede natin matulungan na maligtas. Maybe it's not us, maybe it's not the right time, but meron po talaga na tayong pwedeng tulungan para maligtas. Hindi po tayo ang nagliligtas . Wala po tayo. Lilinawin lang po natin. Hindi po tayo. Pero again, we can be of use by God. Just like yung mga tao po nag-soul win po sa atin. Diba? Kagaya na lang po ng mga nagbigay ng oras, panahon, ng lakas, ng pera para po makasama doon sa mahal ka ng Diyos. Kayo po ay ginamit para sa mga taong to na nagsastruggle. You may never know. Isa po doon, makakasama na po natin dito. And I think meron pong taga-Sambales na mag-aaral po ng Bible School dito, di ba? Tama po ba? Parang meron po ako narinig. So, di ba? Nakita po natin. Dahil sa pagpunta po natin doon, may magsusuko ng buhay. Mag-aaral po dito. So, let's continue praying, lalo na po sa mga ating mga next events. Patuloy lang po tayo magpagamit at please open our eyes. Open our eyes for those that in need. Kailangan po nila tayo. Maraming salamat po. Maraming po Diyos. Amen. Lahat ng maliwanag ang salvation, say amen. Pagka kayo clear ang salvation ninyo, iba yung ating iba yung ating pananaw. Ito ang ganda ng diniska sa atin ni Brother Cedric. Mukhang saved to mukhang saved si Simon. 'Di ba? Nagpabaptize. Pero ang totoo, maganda yung niliwanag ni Brother Cedric. Hindi nakatingin kay Kristo itong si Simon, nakatingin sa mga himala. Nakatingin sa mga kahanga-hanga. Hindi hanga sa Panginoon, hanga dun sa mga nangyayari. At ang gusto niya ay power. Gusto niya ay power, hindi salvation ang clear sa kanya . Kaya may mga taong nasa simbahan na talagang dapat nga suriin. Ang dami naman ganyan di ba? Anak ng pastor, minsan pastor mismo. Nung nag-aaral kami sa Bible School, yung patotoo niya, 14 years na pastor. 14 years na pastor. Saka lang siya na-save. Ayon sa kanyang patotoo. Ilan yung mga ganyan. Nag-preach ako nun sa Octagon, sa Pasig. Second year na Bible College student at saka lang tumanggap. Maraming ganun . Kaya talagang merong pagsusuri ng sarili. Talaga bagang maliwanag sa akin ang aking kaligtasan. Yun. Pagka maliwanag sa inyo, bago kayo bautismuhan, pumanatag na kayo. Pero pagka binabalikan ninyo,
Sino ba yung kausap ko nung minsan? Naka-4 na bautismo daw siya. Kasi kada may gusto siyang makasama, naiengganyo siya sa mga kaibigan niya, nagpapabaptize siya. Pero sa totoo, hindi maliwanag sa kanya. Until isang araw, naging maliwanag sa kanya, yun, totoo na yung bautismo niya. Kaya hindi ko mo nabautismuhan, sa langit ang punta. At totoong nakakilala. Kaya salamat sa Panginoon dahil maliwanag ang salita ng Diyos, may pagkakakilanlan. Pero siyempre, hindi atin ang paghatol. Hindi atin ang paghatol. Kasi meron lang tayong hint. Kakakita tayo ng marahil ito hindi ligtas. Pero hindi natin 100% hatulan, hindi ito ligtas yung taong ito. Kasi minsan may mukhang ligtas pero hindi pala. Meron bang mukhang hindi ligtas, siya pang ligtas. Parang ganun, ano? Kaya sabi ng mga anghel, Panginoon, gusto mo ba bunutin na namin yung mga damo? Sabi niya, wag. Baka mabunot nyo pati trigo. Kasi po ang hirap i-identify sino talaga ang ligtas at hindi ligtas. Mahayag lang yan ng lubusan, 100% pagdating ng rapture. Amen? Pagdating ng rapture, yung hindi ligtas talagang maiiwan. Wala nang pwedeng magkunwari doon. Parang magnet na hindi dumidikit sa magnet ang plastic. Tama? Hindi didikit sa magnet ang plastic. Yung hindi totoong metal, hindi yan didikit. Ganun din. Pag hindi totoong Kristiyano, hindi po yan kasama sa rapture. Pero hindi tayo pwedeng humatol kung sino ligtas at hindi ligtas. Pasalamat lang tayo pag kayo, alam nyo sarili nyo, ligtas kayo. Kayo makakaalam yan eh. Susuriin nyo sarili nyo. Maliwanag ba talaga sa akin ang kaligtasan? Talaga bang ako'y nagsisi ba talaga? Talagang nakita kong si Kristo ay sapat na at talagang nagtiwala ako sa Kanya. Talaga bagang kinilala kong Panginoon ang aking buhay. Totoo ba yun sa akin? Yung struggle, nag-struggle kayo. Kaya tayo nag-struggle kasi may espiritu kayo ng Diyos. Kung wala kayo espiritu ng Diyos, hindi kayo mag-struggle dyan kasi hindi nyo naman buhay yung buhay ng ligtas. Hindi kayo mag-struggle dyan. Kaya nung una, hindi tayo nag-struggle dyan. Pero salamat. Okay, tayo po tumayong lahat. Tayo po magpasalamat na tayo ay ligtas. Awitin natin yung save, save. Save, save. If you are saved, you can sing this at lahat naman tayo ay saved. Alam natin na tayo ay naligtas sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So awitin natin ito. Meron tayong tunay na kaibigan na walang kapantay sa mundo. Everyone! I found a friend who is all to me. Yes! His love is ever true. I love to tell how He lifted me and what His grace can do for you. Saved by His far divine, saved in your life so life. Life now! Sweet and my joy is complete. It's now! For I'm saved, saved. Alam niyo po, nung minsan kausap ko yung aking mga kaklase nung elementary at tinignan nila yung lugar natin dahil gusto nang mag-reunion kami. Nag-coffee muna kami dyan sa coffee project. So, nagkwentuhan kami dyan. Winitnessan ko yung kaklase namin. Yun yung pinakamayaman naming kaklase. Kilala siguro ni Francis yun. Kasi taga-bayanan eh. Yun yung pinakamayaman naming kaklase nung kami elementary. Ngayon, iba na ang buhay. Sinera ko ng gospel. Abay tumanggap sa Panginoon, tuwan-tuwa. Sabi niya, alam mo, Joey, nung pang high school, hindi ko makalimutan, sinishare mo na yan eh. Yan din ngayon, sinishare mo na naman sa akin. Pero tumanggap siya dahil sa coffee project. Nung isang gabi, nag-a-attend ako ng parang seminar, webinar. Nag-a-attend ako ng webinar. Dahil hindi pa time, winitnessan ko yung nag-webinar. Di tumanggap din sa Panginoon, taga Bulacan. Webinar. Amen. Tapos yung tumanggap na yon sa webinar,
kilala niya yung isang negosyante na na-witnessan ko noong pa 2018 o 2017, ganyan. Kinontak niya, hindi ko alam. Maya-maya nag-message sa akin. So, tingnan niyo po, nakakatuwa yung mga kahit noon niyo pa na-share ng gospel. Mahalaga talaga yung totoong alam niyo na kayo save. Pagka kayo save, isi-share niyo yan. Pag hindi ka save, hindi mo yan ma-share. Kasi wala ka eh. Ay, isang palatandaan po na ang tao talagang ligtas na isi-share niya. Pero pagka wala siya noon, hindi mo isi-share yun. Wala ka noon eh. Kaya gano'n, ano? Okay, so ano i-share natin? Ito yun. He saves me from every sin. Everyone? He saves me from every sin and harm, secures my soul each day. I'm leaning strong on His mighty arm. I know. Yes, that's what I know from the book. All the Yes, way. Saved by His power divine, saved in your life sublime. Light now is sweet and my joy is complete, for I'm saved. Come on. Saved, saved. On the last now. When poor and needy and all alone, in love He said to me, come unto me, Amen. and I lead you home to live with me eternally. Saved by His power divine, saved in your life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved. Come on, shout it. Saved, saved. Are you saved? Amen. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Amen, amen. Pasalamat tayo sa Panginoon sa ating mga kaloob. Ama naming Diyos, salamat po. Nilagyan mo ang aming mga kamay. Ngunit higit sa lahat, nilagyan mo ang aming puso. Ang laman ng aming kamay, isang araw ay aming bibitawan. Wala kaming madadalang anuman sa libingan. Ang inilagay mo sa aming kamay ay para aming gamitin, ipaglingkod. Hindi para aming itikom at aming itago at maging makasarili. Kaya kami po ay nagpapasalamat ng kamay na ito ay tumatanggap at nakapagkakaloob. Ito ang layunin mo sa amin na hindi kami maging pabigat, kundi kami maging pagpapala. Kaya mo kami pinagpapala ay upang maging pagpapala rin. Kaya mo kami binibigyan para kami maging daluyan. Sa gayon, lalo mo kaming pagtitiwalaan ng higit na malalaking pagpapala. Para lalo kaming maging pagpapala sa lalong mas marami. At mas marami po ang magpupuri sa iyong pangalan dahil ikaw ay Diyos na tumutugon sa mga pangangailangan. Lahat naman ng tao ay sa iyo umaasa. Walang tunay na mayaman. Ikaw ang mayaman. Ikaw lang ang hindi nauubusan. Lahat ng tao ay nauubusan. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa inyo, sa aming mga tinanggap. Patuloy nyo kaming patnubayan, pangunahan, pagpalain. At ang mga kaloob na titipunin, lalong magamit sa iyong kalooban. Salamat sa dugtong-dugtong na pangangailangan. Meron ka din namang dugtog-dugtong na katugunan. Ikaw po magpala sa bawat pamilya, sa bawat isa sa amin. Sumayo po ang kaluwalhatian, dalangin namin ito. At ang pag-unlad ng bawat isa, ayon sa yaman ng iyong biyaya, ay mangyari sa bawat isa sa amin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Makakaupo tayo. Ayagin to.
Amen. That is why I'm whole. Wonderful to have your sins forgiven. Okay? Sige po, tayo tumayong lahat. Awitin natin ito. It's wonderful. Oh, it's wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. It is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled. On the last stanza, and the hope of heaven's glories thrills me so. Where I live with Christ forevermore, I know. That is why the things of earth I loosely hold. I'm eternal riches better far than gold. It is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Amen. Oh, it is wonderful to be redeemed. Yes, I'm redeemed, justified, and reconciled. Amen. Maraming Diyos, salamat po sa gabing ito. Kami po'y tinipon mo muli at aming narinig ang mayaman mong salita. Salamat po sa mensahero, salamat po sa mensahe, salamat sa mga mananamba na narito ngayong gabi. Alam mo po na marami po sa kanila'y galing sa trabaho, sa paaralan. Ang kapaguran ng maghapon ay hindi hadlang. Para kami po'y magpasalamat sa Diyos na sa araw-araw nagbibigay sa amin ng buhay at hininga. Lakas at kakayanang makakilos. Hindi namin kayang magtrabaho. Hindi namin kayang gumalaw. Hindi namin kayang huminga sa aming sariling kakayanan. May Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat ng ito. Kaya naman sa tuwing may pagkakataon na ganitong pagkakatipon, ibig po naming magsama-sama. Ibig naming naroroon na umaawit at nagbibigay papuri sa iyong pangalan. Salamat po sa bawat sandali na hindi mo kami kapag daka pinagagalitan o pinapalo o hinahampas dahil ang aming mga pagkukulang. Kundi bagkos kagaya ng mabuting Ama, kami po ay iyong lalong tinuturuan, ginagabayan, pinalalakas, at ginagawang matalino para lalo pong makapagtagumpay sa bukas pang darating. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, pagtibayin niyo po bawat pamilya, bawat mag-asawa, bawat mag-anak, ang aming mga seniors, ang aming mga adults, ang aming mga young people at ang mga children. I-bless niyo po kami as a church na walang maiwan kahit isa, na mahina, kundi lahat ay lumalakas ng lumalakas. Lahat po'y nagko-contribute sa ikalalakas ng iglesia. Hindi lamang dahil kailangan namin sila, kundi minsan kailangan nila kami. Kaya bawat isa sa amin ay may maitutulong, maiko-contribute para ang buong simbahan ay magsilbing ilaw at asin sa aming komunidad. Ang mundong ito na ligaw, na nasa dilim, kailangan ng iyong mga anak para magliwanag. I-bless you po ang bawat isa sa amin sa aming paghiwa-hiwalay. Taglayin namin ang katotohanan na kami nga, Panginoon, ay mga ligtas. Hindi na kami tigas ang libutan. At dahil kami ay mga tagalangit, akayin namin ng mga tao habang may pagkakataon pa. Unang-una ang aming pamilya, ang aming kamag-anakan, ang aming mga kaibigan, ang aming mga katrabaho, ang aming mga kababayan, at sa labas ng aming bansa. Maraming salamat po sa inyo sa gabing ito. Bless you po ang lahat ng mga nag-ukol ng pagsamba at paglilingkod. Narito man at maging ang mga hindi nakarating, pero sinikap na makasama, makadalo sa pamagitan ng online. I-bless mo po ang bawat isa. Muli po, dalangin namin patnubayan mo ang aming bansa. Ingatan mo po kami. Salamat, napipigilan ng digmaan. Salamat po, napipigilan ng galit ng mga tao. Salamat, hindi pa panahon. Meron pang pagkakataon para akayin namin ng marami sa iyo.
Kaya bless you po ang bawat isa. Binabalik namin ang papurit pasalamat, pati ang kagalingan ng aming mga kapatid, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen. 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 Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Thank you, Brother Cedric, at sa lahat po na naka-online, at sa lahat ng dumalo ngayong gabi. Purihin ang Panginoon.